King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 561. Limitless Ocean. Sa loob ng Pure Moon Spiritual Sect, sa isang palasyo sa gitna ng isang lawa, isang dalisay at banal na babae ang nakaupo. Para siyang ukit ng Diyos ng buwan at mga bituin. Sa wakas nagpakita ka na. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ng Saint Moon Tita Goddess nang lumitaw ang isang malamig na ngiti. Shua. Inilabas niya ang alakdan, na ngayon ay kasing laki na ng toro. Mapula at malamig ang mga mata nito at pinalamig ang paligid. Ilang sandali ang nakalipas, nagsimulang magpumiglas ang mga mata nito, saka tumigil. Ipadala ang utos pababa. Si Zhao Feng ay nasa southern boundary ng Tianlu Islands, humigit kumulang sa paligid ng 8 Desolate Mountain. Sino ang mga eksperto sa paligid ng 8 Desolate Mountain? Gamitin ang pangalan ng Pure Moon Spiritual Sect para utusan silang hulihin si Zhao Feng, at bigyan sila ng malaking gantimpala kung nagawa nilang gawin iyon. Ang Saint Moon Aunt Goddess ay naglabas ng isang jade slip at ang order ay ipinasa. Bilang isang 2.5 bituin na sekta, ang Pure Moon Spiritual Sect ay ang pinakamalaking kapangyarihan sa Tianlu Islands. Sa loob ng isang oras, ang balita ay naglakbay sa labas ng isla kung saan nakabase ang Pure Moon Spiritual Sect. Kailangang malaman ng isa na ang isla kung saan matatagpuan ang sekta ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Azure Flower Continent, at mayroong ilang dosenang mga isla sa Tianlu Islands. Kahit na ang Saint Moon Aunt Goddess, isang Void God Realm, ay hindi makakarating kay Zhao Feng nang hindi gumugol ng ilang oras. Shua. Isang tipak ng mental na enerhiya ang dumaan sa higanteng alakdan. Ang reaksyon ni Zhao Feng ay medyo mabilis. Naputol na niya ang kawing sa alakdan. Naging madilim ang ekspresyon ng Saint Moon Aunt Goddess. Kasabay nito, sa isang napakalayo na lugar sa itaas ng walang limitasyong karagatan. Mukhang kailangan kong isuko ang alakdan na iyon. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at humagulgol. Ang puwersahang paglabag sa kontrata ng alagang hayop sa alakdan ay nasugatan siya, ngunit ang paggawa nito ay naging mas ligtas siya. Kung walang link ng higanteng alakdan, hindi na mararamdaman ng tatlong sekta ang kanyang lokasyon. Kailangan kong umalis sa Tianlu Island sa lalong madaling panahon. Si Zhao Feng ay may tame time na ekspresyon. Nalaman niya ang tungkol sa sitwasyon dito. Ang pinakamalakas na tatlong puwersa sa Tianlu Islands ay ang Pure Moon Spiritual Sect, ang Black Cliff Palace, at Moon Demon Palace. Kinokontrol nila ang 12-dosenang kontinente na kasing laki ng Azure Flower Continent. Ngayong lumitaw na siya sa loob ng kanilang teritoryo, wala nang ligtas. Sa kabutihang palad, ipinadala siya ng Purple Saint Partial Spirit sa pinakadulo ng Tianlu Islands. Tianlu Islands. 8 Desolate Mountain. Isang mapa at ilang impormasyon ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng, na naglalaman ng mga posisyon ng mahahalagang lugar sa loob ng Kang Ocean. Ang Kang Ocean ay isang karagatan sa loob ng walang limitasyong karagatan, at naglalaman ito ng ilang daang isla, bawat isa ay kasing laki ng Tianlu Islands. Ang Azure Flower Continent ay isang maliit na bahagi lamang ng lupain sa Azure Islands. Mula dito, makikita kung gaano kalaki ang Kang Ocean. Higit pa rito, mayroon ding hindi mabilang na maliliit na isla sa loob ng mga hangganan nito. Halimbawa, ang 8 Desolate Mountain. Pagkatapos na dumaan sa 8 Desolate Mountain at ilang milyong milya pa, makakaalis na ako sa Tianlu Islands. Ang katawan ni Zhao Feng ay kumikinang sa kidlat. Shua. Isang sinag ng Azure and Purple Light ang sumilay sa kalangitan. Ang walang limitasyong karagatan ay hindi katulad ng isang normal na karagatan. Sa mundong ito, maliban sa lupa, lahat ay nasa dagat ng ambon. Kapag mas mataas, mas manipis ang ambon, at mas mababa ang ambon, mas makapal ang ambon. Tumingin si Zhao Feng sa paligid habang siya ay lumilipad. May mga kakaibang species dito, pati na rin ang iba pang mga banta mula sa kalikasan. Ang mas mababang zone ng dagat ng ambon ay napakakapal at nabuo ang tubig, ang tunay na karagatan. Ang mga tao ay hindi angkop na manirahan dito. Sa totoo lang, ang mga isla ay mga batik-batik lamang na angkop na tirahan ng mga tao. Matapos masira ang sinaunang Desolate Continent, ang kontinente ay naging isang grupo ng mga batik na kumalat sa buong mundo.
Ang bawat isa sa mga specks na ito ay naging mga isla na may iba't ibang laki. Para sa mga tao, ang walang limitasyong karagatan ay tiwangwang at baog. Maliit na bilang lamang ng mga species at hayop ang maaaring manirahan dito. Q. Ang bilis ni Zhao Fang ay unti-unting tumaas, at siya ay 10 beses na mas mabilis kaysa siya sa Azure Flower Continent. Ang gravity at paglaban sa walang limitasyong karagatan ay napakaliit. Kahit na ang mga nasa Consolidated Realm at Ascended Realm ay madaling lumipad dito. Gayunpaman, ang Yuan Qi dito ay napakanipis. Ang mga may cultivation sa ibaba ng True Spirit Realm ay hindi makakatagal dito. Ang Heaven Earth Yuan Qi dito ay masyadong manipis. Ang paglipad ng mahabang panahon ay nangangailangan ng Primal Crystal Stones. Hindi napigilan ni Zhao Fang ang buntong hininga. Gulo. Pagkatapos lumipad ng 12,000 milya, nagsimulang lumitaw ang mga bula ng condensed Yuan Qi. Mayroong ilang mga lugar ng Yuan Qi sa karagatan, ngunit kadalasan, ang mga makapangyarihang hayop o iba pang mga species ay nakatira doon. Nag-iingat si Zhao Fang. Karaniwang hindi siya nakakalapit sa karagatan kapag lumilipad siya. Whoosh! Whoosh! Ilang itim na figure ang tumalon mula sa karagatan. Mayroon silang malalakas na aura na mas malakas kaysa sa isang tao mula sa Azure Flower Continent. Kung titignan sila, sila ay mga itim na ahas ng tubig, bawat isa ay kasing kapal ng Bar Isles. Ang mga itim na ahas na ito ay maaaring kumawala sa karagatan at lumipad sa himpapawid dahil ang gravity at resistensya dito ay napakababa. Higit pa rito, hindi sila mga normal na ahas. C. Ang mga itim na ahas ay tila sumangot ng isang bagay at sumugod patungo kay Zhao Fang 12 milya ang layo. Ang mga water snake na ito ay nasa True Mystic rank. Hindi umatras si Zhao Fang. Gusto niyang subukan kung gaano sila katatag. Sinabi sa kanya ni Patriarch Hong na ang True Lord rank ay ang pinakamababang kinakailangan upang maglakbay sa labas ng mundo, ngunit ito ay lubhang mapanganib para sa kanila. Iminungkahi ni Patriarch Hong kay Zhao Fang na dapat niyang maabot muna ang Half-Step Origin Core Realm, ngunit malinaw na wala pa si Zhao Fang sa Half-Step Origin Core Realm. Mamatay. Nagpadala si Zhao Fang ng mga bahid ng hangin at kidlat sa hangin. Boom! Ang mga itim na ahas ay pinaghiwa-hiwalay at ang kanilang mga katawan ay nahulog sa karagatan. Hanggat ang lakas ng isang tao ay hindi pa umabot sa Origin Core Realm, hindi nila ako maaaring takutin. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Gulo. 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 Ang karagatan sa loob ng 100 milya ay biglang nagsimulang umikot at umikot. Bahagyang nabahala si Zhao Fang, ngunit dahil hindi niya magamit ang kanyang God's Spiritual Eye, hindi niya naintindihan ang nangyayari. Ginamit niya ang kanyang spiritual sense upang makita ang kanyang paligid at tumalon sa takot. Ang kanyang spiritual sense ay pinaghihigpitan sa walang limitasyong karagatan at hindi makadetect ng napakalayo. Gulo. 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 10,000 mga hayop, higit sa lahat mga ahas ng tubig, ay lumundag mula sa karagatan. So. Ang mas maliit sa mga hayop na ito ay kasing laki ng palad habang ang mas malaki ay kasing laki ng maliit na bundok. Lahat sila ay maaaring lumipad sa hangin saglit. Woo! Mahigit sa 100 ng mga hayop na ito ay may mga aura na maihahambing sa kalahating hakbang na Origin Core Realm, at ang iba ay nasa True Spirit Realm. Takbo. Ang mga talukap ni Zhao Fang ay kumaibot habang parami ng parami ang mga halimaw na lumitaw. Wind Lightning Tornado. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang pag-atake sa pinakamalawak na lugar at tinangay ang lahat sa loob ng 1 o 2 milya. Ang mga alon ng mga halimaw ay bumagsak sa karagatan at nagpapula ng tubig, ngunit iyon ay naging sanhi lamang ng parami ng mga halimaw na lumitaw. Woo! Nakarinig si Zhao Fang ng ilang malalalim na dagandong mula sa ilalim ng karagatan. Marahil ay may ilang mga sovereign beast na papunta dito. Sa isang maikling sandali, 10,000 mga hayop sa loob ng 1,000 milya ang naniningil. Master, ito siguro ang unang beses mo dito. Ito ang teritoryo ng mga hayop sa karagatan, at hindi maaaring magsimula ang isang patayan dito o kung hindi, hindi mabilang na mga hayop ang hahabulin ka. Nagising ang Skeletal Division Leader sa kaguluhan. Alam ni Zhao Fang na nagsinungaling siya.
Tatakbo muna ako. Sa pagbibigay sa kanya ng direksyon ng Skeletal Division Leader, si Zhao Feng ay lumipad ng mas mataas at umiwas sa mga hayop, ngunit hindi siya makakalipad ng masyadong mataas. May mga nakakatakot na hangin sa itaas na maaaring pumutol kahit na ang mga soberano. Higit pa rito, kapag mas mataas ang isa, mas manipis ang ambon, at haharapin ng isa ang nakakapasong apoy ng sinaunang gintong uwak. Maging ang mga eksperto sa Void God Realm ay magiging abo kung kailangan nilang harapin ang liwanag ng Ancient Golden Crow ng direkta. Tao, saan mo gustong tumakbo? Isang halimaw na mukhang tao ang nagsalita sa wika ng tao at may hawak na sibat sa isang kamay. Q. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala pang sumagot habang siya ay naniningil ng higit sa 1,000 milya ang layo at sinubukan ang kanyang makakaya na huwag lumaban. Noon lamang bumaba ang bilang ng mga hayop. Ang Yuan Qi dito ay masyadong manipis. Ang mga tao ay hindi maaaring lumaban dito ng napakatagal. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang true force ay mabilis na nauubos. Nangangahulugan ito na kailangan niyang umasa sa Primal Crystal Stones upang tulungan siyang makabawi. Kasabay nito, isang bangka na halos 10 metro ang haba ay lumitaw 12-dosenang milya sa likod ni Zhao Feng. Ang kulay ng bangka ay lubos na katulad ng karagatan at tila sumanib dito. Tahimik itong naglakbay at hindi maramdaman. Boss, mukhang may tanga sa unahan sa paglilinang ng isang late stage na True Lord rank. Naglakasloob siyang pumasok sa walang limitasyong karagatan ng mag-isa. Ilang masasamang figure ang lumitaw sa board. Sa pagtingin sa kaawa-awang damit ng brat na iyon, ninakawan siya. Malamang na wala tayong makukuha at baka ibunyag pa ang ating lokasyon. King of Gods, Kabanata 562. Mga pirata ng Blue Lightning. Ho! Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng pagkatapos tumakas. Master, isang grupo ng mga pirata ang nakalock sa atin. Sabi ng Skeletal Division Leader mula sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Mga pirata. Si Zhao Feng ay hindi gaanong binibigyang pansin ang kanyang paligid noon. Matapos marinig iyon at makapag-concentrate, mahina niyang naramdaman ang mga ito. Ang kanyang mga pandama ay mahina dahil siya ay umaasa sa kanyang spiritual sense, dahil hindi pa rin siya nang ahas na madaling gamitin ang God's spiritual eye. Ang mga pirata sa walang limitasyong karagatan ay kadalasang ninakawan ang mga negosyante at ilang iba pang uri ng tao, ngunit mukhang wala silang planong kumilos sa iyo. May kakaibang ekspresyon ang Skeletal Division Leader habang nagsasalita ito. Dahil nag-specialize ito sa Tao of the Soul, napakalakas ng spiritual sense nito kaya naririnig nito ang pinag-uusapan ng mga pirata. Hindi alam ng Skeletal Division Leader kung tatawa o ngingiti. Inisip ng mga pirata na ito na si Zhao Feng ay masyadong mahirap para magnakaw. Hindi alam ng Skeletal Division Leader kung paano ipahayag ang kasalukuyang emosyon nito. Ang kayamanan na taglay ni Zhao Feng ay sapat na para maging pula ang mga mata nito. Isinasantabi ang Earth Grade Inheritance Weapon at ang 10,000 Ghost Pearl, ang mga hilaw na materyales lamang sa kanya ay nalampasan ang isang normal na one-star clan. Bago sila umalis, nag-ipon si Zhao Feng ng isang grupo ng mga mapagkukunan mula sa Purple Saint Ruins at pinunan ang kanyang interspatial ring. Hindi akalain ng mga pirata na ito na ang kayamanan ng kabataang ito ay maihahambing sa libu-libong taon ng pagnanakaw. Sa sandaling ito, mayroon pa ring ilang mga halimaw na humahabol kay Zhao Feng. Tumakbo. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa at nagpatuloy sa pagtakbo palayo sa himpapawid. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang mapa ng Tianlu Islands. Ang lugar na ito ay nasa loob ng teritoryo ng 8 Desolate Mountain. Ang mga mata ni Zhao Feng ay tumingin sa unahan, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya masyadong makakita ng hindi ginagamit ang kanyang kaliwang mata. Ang kulay abong bangka sa likod niya ay tahimik na naglalakbay sa isang matatag na bilis. Ang bangka ay gawa sa isang napakatigas na materyal. Ang mga pag-atake mula sa mga normal na hayop ay hindi makakapinsala dito. Mayroong hindi bababa sa ilang dosenang mga silid sa loob ng bangka, at isang talakayan ang nangyayari sa isa sa mga silid. Boss, lumilipad ang brat na iyon sa parehong ruta natin. Masisira ba niya ang plano natin? Tanong ng isang lalaking may peklat ang mukha.
Dahil hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya, dapat tayong magpadala ng isang mag-asawang kapatid at paalisan siya. Ang karne ng lamok ay karne pa rin. Ilang pirata ang naiinip. Sa sandaling ito, si Zhao Feng na lumilipad sa unahan nila ay nakakuha ng kanilang atensyon. Ang distansya ni Zhao Feng sa kanilang bangka ay napakalapit. Sugpuin ito ng ilang sandali pa. Sa unahan ng mga upuan ay isang kabataang nakasuot ng asol. Siya ay sobrang gwapo at sinasalungat ang karaniwang mabangis na hitsura ng isang pirata. Nag-isip sandali ang binata na nakaasol ang damit bago naging masama ang ekspresyon ng mukha niya. Masyadong maraming hayop sa paligid, at may mga aura pa nga ng ilang sovereign beast noon. Kung ang pagkaantala na ito ay makakaapekto sa aming plano, kahit na ang pagpatay sa kanya ng 10,000 beses ay hindi sapat na isang parusa. Karamihan sa mga pirata ay nandidiri kay Zhao Feng, ngunit hindi nila alam kung papatayin lang siya o hindi. Hiu. Lumipad si Zhao Feng ayon sa mapa sa kanyang isipan, ngunit ang nagpatahimik sa kanya ay ang patuloy na pagsunod sa kanya ng mga pirata. Kahit ang Skeletal Division Leader ay hindi naintindihan. Sa ngayon, lahat ng mga pirata ay pumasok na sa loob ng bangka, kaya hindi ito nang ahas na tiktikan sila. Pagkatapos lumipad ng 12,000 milya, lumitaw ang balangkas ng isang malaking bundok. Ang mas mataas ay nasa walang limitasyong karagatan, mas higit na nakikita ng isa. Iyan ang 8 Desolate Mountain. Naramdaman ni Zhao Feng ang Yuan-Chi. Bagamat hindi ito kasing husay ng Azure Flower Continent, ilang beses pa rin itong mas mahusay kaysa sa walang limitasyong karagatan. Ayon sa mapa, ang 8 Desolate Mountain ay ang tanging lugar kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan sa loob ng ilang milyong milya, at ito ay itinuturing na isang paglalagay ng gasolina na lokasyon. Mayroong maraming mga isla na mas maliit pa sa Azure Flower Continent sa walang limitasyong karagatan. May mga disyerto, bundok, latian, at iba pa. Ang 8 Desolate Mountain ay isang lugar na puno ng mga bundok, at ito ay kasing laki ng cloud area. Kasabay nito, boss, lumitaw ang target. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga pirata, at ang nakaasol na binata ay tumango. Aatake tayo pagkatapos nating makalapit. Tatapusin din natin yang brat na yan. Dinilaan ng lalaking may peklat ang kanyang mga labi. So, medyo bumilis ang kulay abong bangka. Naramdaman ni Zhao Feng na medyo kakaiba ito. Hindi lang bumilis ang takbo ng mga pirata, may lumitaw ding dark blue na bangka sa harapan niya. Tatlong palapag ang dark blue boat, at naramdaman niya ang ilang half-step na Origin Core Realm aura habang papalapit siya. Ang mga aura na ito ay tila nagbabala kay Zhao Feng. Hahaha. Isang nasa huling yugto na True Lord rank ang nangangahas na makipagsapalaran sa walang limitasyong karagatan ng mag-isa. Maaaring ang batang iyon ay isang young master na naligaw ng landas. Lumitaw ang ilang figure sa dark blue boat, at itinuro nila si Zhao Feng na may mapaglarong ekspresyon. Malinaw na isang pambihirang tanawin ang makakita ng True Lord rank na naglalakbay sa walang limitasyong karagatan ng mag-isa. Sa madilim na aswal na bangka, isang matanda ang nakatayo sa pinakaharap. Sa tabi niya ay may ilang half-step na Origin Core Realms. Soberano. Nakaramdam si Zhao Feng ng kaunting enerhiya sa pag-iisip mula sa matanda, ngunit ang mga tingin ng huli ay bahagyang nascan lamang si Zhao Feng nang hindi masyadong binibigyang pansin. Ang pinakamalapit na isla ay 10 milyong milya ang layo. Ang kanyang paglilinang ay kapareho ng sa akin, ngunit maaari na siyang maglakbay sa walang limitasyong karagatan. Hindi ka panipaniwala. Isang boses ng dalaga ang narinig. Isang katamtamang mukhang batang babae ang lumitaw sa tabi ng sovereign at tumingin kay Zhao Feng nang may paghanga. Naninigas ang mga tumatawa. Talagang hindi pangkaraniwan para sa isang medyo late stage na True Lord rank na makapaglakbay ng napakalayo sa walang limitasyong karagatan ng mag-isa. Tiyak na may problema ang kabataang ito. Kumikislap ang mga mata ng matatandang eksperto habang sila ay naging maingat at mapaghinala. Iikot na sana si Zhao Feng sa bangka at halos iikot ang kanyang mga mata nang marinig niya iyon, ngunit isang malamig na hangarin sa pagpatay ang lumitaw mula sa likuran. Ang kulay abong bangka ay mabilis na umaandar at patungo. Nalaman na ng sovereign na may kakaiba sa presensya ni Zhao Feng at ginamit niya ang kanyang spiritual sense. Lahat,
Mag-ingat, mga pirata. Ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago habang inis kanya ang lugar gamit ang kanyang spiritual sense. Mahigit 100 figure ang agad na lumitaw sa bangka. Sinabi ko na sa iyo na may mali sa batang iyon. Ang brat na iyon ay malamang na isang taga-manman para sa mga pirata. Ang mga eksperto, kabilang ang sovereign, lahat ay malamig na tumingin kay Zhao Fang, ngunit hindi siya mahalaga sa ngayon. 12 ng mabangis na figure ang lumipad mula sa kulay abong bangka. Ang pinuno ay isang kabataang nakaasol na nagdala ng walang kapantay na kapangyarihan sa kanya. Walang alinlangan, naabot na niya ang Origin Core Realm. Hindi maganda. Ito ang Blue Lightning Pirates. Bumagsak ang puso ng matanda, at huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ang kabataang nakasuot ng asol na may pag-iingat. Blue Lightning Pirates. Isa sa 10 pinakamalaking grupo ng pirata sa paligid ng 8 Desolate Mountain. Nagkagulo sa madilim na asol na bangka. Sa 12 ng figure mula sa Blue Lightning Pirates, ang pinakamahina sa kanila ay umabot sa pinakamataas na True Lord rank, at mayroong 5 o 6 na half-step na Origin Core Realms. Ang grupo sa nagtatanggol na bangka ay nakakuha ng isang porma sayon, ngunit ang mga pirata ay nagkaroon ng kalamangan kapwa sa bilang at sa lakas. Arg! Sa sandaling nagsagupaan ang dalawang puwersa, ang mga hiyawan ng paghihirap ay nagmula sa mga tagapagtanggol. Blue Lightning Pirates, mangyaring tumigil. Walang importante sa bangkang ito. Kung may gusto ka, pwede nating pag-usapan. Hindi na kailangang makipag-away. Sinubukan ng soberanong matanda na pigilan ang karahasan. Karaniwan, ang mga pirata ay nais lamang ng kayamanan. Hanggat ang mga naglalakbay na bangka ay nagbayad ng isang presyo, sila ay magiging ligtas. Hihihi. Matanda, ayaw namin ng pera. Hanggat ibibigay mo si Lady Lulan Jishui, maaari ka naming hayaang mabuhay. Nakangiti ang youth in blue. Lady Lulan, paano mo nalaman? Nagulat ang Sovereign Elder at nahulog ang kanyang puso. Ngumiti ang kabataang nakaasol sa katamtamang hitsura na babae sa tabi ng matanda. Imposible. Nagsalita ang Elder sa malamig na tono. Kahit mamatay ako, ipapadala ko si Lady Lulan sa Pure Moon Spiritual Sect. Nasa kanya ang pag-asa ng pamilya Lulan. Patayin ang lahat. Kunin ng buhay si Lulan Jisuhi. Utos ng kabataang nakaasol. Nagsimulang maglaban muli ang dalawang puwersa. Kaya ganyan yan. Sa wakas ay naunawaan ni Zhao Fang kung bakit hindi siya inatake ng mga pirata, ngunit wala siyang anumang negosyo sa bagay na ito. Tahimik na sinubukan ni Zhao Fang na umikot. Hihihi. Brat, sa tingin mo makakatakas ka sa Blue Lightning Pirates? Isang mabangis na lalaking may peklat ang mukha at 2 pang pinakamataas na True Lord ranks ang sumugod kay Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 563. Purple Destruction Wind Lightning. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang puwersa, at ang mga pirata ay nagkaroon ng ganap na kalamangan habang napapalibutan nila ang bangka. Pang! Ang dalawang sovereign ay naglaban sa himpapawid, na nagdulot ng mga shockwaves sa layong mahigit 12 milya. Water Lightning Infinity. Ang nakadamit na asol na pinuno ng pirata ay bumaril ng mga sinag ng tubig at kidlat. Boom! Boom! Ang matanda na nakasuot ng maraming kulay na damit ay nanlaban, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hangina at hinihigop ng mga sinag ng tubig at kidlat. Ang pag-atake ng Water Lightning Infinity pagkatapos ay bumuo ng isang magulong whirlpool. Bam! Napaatras ng ilang hakbang ang matanda. Hihihi, tama yung ulat. Old Man Huang, nasa middle stage ka lang na Small Origin Core Realm. Kahit hindi ka nasugatan, hindi ka magiging kapareha ko. Ang kabataang nakaasol ay madaling napigilan ang matanda. Ang huli ay nasugatan at nasa 70 hanggang 80% lamang ng kanyang pick. Ang Origin Core Realm ay nahahati sa Small Origin Core Realm at Great Origin Core Realm, na parehong nahahati sa Early, Middle, at Late Stage. Pinanood ni Zhao Fang ang dalawang nag-aaway na sovereigns. Ang elder na may maraming kulay na damit ay nasa gitnang yugto na Small Origin Core Realm, halos kapareho ng Skeletal Division Leader, samantalang ang pirata na nakaasol ay umabot sa late stage na Small Origin Core Realm. Sa mga tuntunin ng parehong husay at lakas, ang pirata ang may mataas na kamay.
Ang pinaka-interesado kay Zhao Feng ay ang water lightning laws na nilinang ng pirata. Water lightning, wood lightning, wind lightning. Lahat ito ay may kaugnayan sa lightning. Ang wind lightning inheritance ni Zhao Feng ay nagbigay ng higit na kahalagahan sa bilis at opensa samantalang ang mga batas ng water lightning ng pirata ay nakatuon sa parehong depensa at opensa. Brat, bakit hindi mo pinapansin? Ang lalaking may peklat na mukha at ang dalawa pang pirata ay umatake. Ang mga kabataang nasa harapan nila ay tila hindi man lang sila inabala, at nagkaroon pa siya ng bakanteng oras at lakas upang panoorin ang paglalaban ng dalawang soberano. Hahaha, ito siguro ang unang beses na pumasok ang brat na ito sa Limitless Ocean. Malamang hindi pa niya nakikita. Sinabi ng isa sa pinakamataas na True Lord ranks ng may paghamak. So, mabilis na pinalibutan ng tatlo si Zhao Feng. Ang isa sa pinakamataas na True Lord ranks ay may hawak na pilak na latigo na sumipol sa paligid ni Zhao Feng. Tier na spiritual grade na sandata. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ang lakas ng mga pirata na ito ay higit pa sa inaasahan niya. Kailangang malaman ng isa na ang Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion ay mayroon lamang isang high tier na spiritual grade na sandata. Ang Will of Light and Darkness ay maaaring maihahambing sa isang peak tier na spiritual grade na armas sa pinakamahusay. Sa kabilang banda, ang isang normal na pirata ay mayroon ng peak tier na spiritual grade na sandata. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ang pinakamababang kinakailangan upang maglakbay sa walang limitasyong karagatan ay maging isang True Lord rank, at kung ang mga pirata na ito ay may lakas na looban ang mga taong naglalakbay sa nasabing karagatan, hindi sila magiging masyadong mahina. Q. Ang pilak na latigo ay sumipol sa paligid ni Zhao Feng at hamarang sa kanyang landas ng pag-urong. Isa lang sa mga pirata ang sumalakay. Yung dalawa pa daw nandoon para lang manood ng magandang palabas. Malinaw na naisip nila na sapat na ang isang tao para patayin si Zhao Feng. Ang dahilan kung bakit dumating ang tatlo ay dahil nag-iingat sila sa bilis ni Zhao Feng. Bastos ka. Si Zhao Feng ay hindi umiwas habang ang latigo ay kumikislap, nagpadala lamang siya ng alon ng hangin at kidlat sa isang lugar na 100 yarda. Woo! Malamig na humagulgol ang umaataking pirata, ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niyang namamanhid ang kanyang katawan. Wow! Bago pa siya makapag-react, isang matalim na kidlat ang tumagos sa kanyang katawan. Arg! Ang pinakamataas na True Lord rank ay sumigaw habang siya ay namatay. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng paglundag ng mga puso ng lalaking may peklat na mukha at ng kabilang pick na True Lord rank. Sobrang bilis. Natulala sila. Akala nila ay madali nilang mapapatay ang tanga na ito, ngunit isa sa kanila ang napatay sa isang iglap. Mag-ingat, ang mga batas sa wind lightning ng brat na ito ay napakalalim. Inilabas ng lalaking may peklat ang kanyang half-step na Origin Core Realm Aura. Mataimtim ang ekspresyon ng dalawa at hindi na nang ahas na maliitin ang kanilang kalaban. Maging ang lalaking may peklat na mukha, na umabot sa kalahating hakbang na Origin Core Realm, ay walang kumpiyansa na pumatay ng pinakamataas na True Lord rank sa isang galaw gaya ng ginawa ni Zhao Feng. Atake. Nagkatinginan ang lalaking may peklat na mukha at ang isa pang pirata bago sila kapwa umatake. Ang malalakas na suntok ng isang half-step na Origin Core Realm at isang pick na True Lord rank ay bumalot kay Zhao Feng. Ang ganoong lakas ay sapat na upang patayin ang isang normal na True Lord rank ng madali. Sigh. Isang mahinang buntong hininga ang nagmula sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Naawa ang Skeletal Division leader sa mga pirata na ito. Mahigit sa 2 sovereigns ang namatay sa kamay ni Zhao Feng. Kahit na hindi ginamit ni Zhao Feng ang kanyang eye bloodline, siya ay walang kapantay laban sa mga nasa ibaba ng Origin Core Realm. Shua. Ang mga pag-atake ng dalawang pirata ay ganap na hindi nakuha. Arg. Sumigaw ang kabilang pick na True Lord rank habang nahati siya sa dalawa. C. Ang huling natitirang lalaking may peklat na mukha ay huminga ng malamig. Ang bilis na ipinakita ng kabataang ito ay mas mabilis pa sa half-step na Origin Core Realms. Ano ang nangyayari? Ang pagkamatay ng dalawang pirata ay nagtaas ng atensyon ng iba. Pati ang pinuno ng pirata ay napasulyap. Gayunpaman,
Bago nila naisip kung ano ang nangyayari, si Zhao Feng ay umangkas na sa lalaking may peklat. Whoosh! Ito ay pa rin ng isang kidlat ng hangin at kidlat na naglalaman ng isang mahinang lilang glow, na naging sanhi ng maraming nilalang na nanginginig ng hindi mapakali. 8 Slaughtering Sky Ceiling Fist. Ginamit ng lalaking may peklat ang kanyang pinakamalakas na galaw ng buong lakas, naglabas ng 8 kamao na tila tinatakpan ang buong lugar. Kailangang aminin ng isa na ang lakas na ipinakita ng lalaking may peklat na mukha ay lumampas na kay Timo at sa marami pang kalahating hakbang na Origin Core Realms mula sa Azure Flower Continent. Ngunit sa harap ng hangin at kidlat na iyon, ang kanyang makapangyarihang pamamaraan ay lubos na naduraj. Arg! Hinawa sa dalawa ang katawan ng lalaking may peklat at nagsimulang manigarilyo. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagtalon ng mga puso ng magkabilang puwersa. Napakalakas ng kabataang iyon. Ang magkabilang panig ay nagpakita ng paggalang, sindek, at takot. Sa isang iglap lang, isang half-step na Origin Core Realm at 2 Peak True Lord ranks ang napatay ng kabataang iyon. Hindi simple ang kabataang iyon. Ako ang pinakamataas na henyo ng 8 Desolate Mountain, ngunit wala akong kapantay sa kanya. Si Lulan Jishui na sakay ng bangka ay natigilan at hindi mapakali. Ang pagkawala ng 3 pirata ay nagpapataas ng atensyon ng pinuno ng pirata. Ang mga pamamaraan ng kabataang iyon. Maaari bang? Nagulat ang pinuno ng pirata sa sitwasyon. Hindi lamang malakas si Zhao Feng, ang kanyang mga batas sa Wind Lightning ay nakakuha ng atensyon ng pinuno ng pirata. Nilinang niya ang mga batas ng kidlat ng tubig, ngunit alam niya na ang kanyang mga diskarte ay wala kong ikukumpara kay Zhao Feng. Hong San. Josie. Pinaubo ng pinuno ng pirata ang isa pang soberano habang nag-utos siya sa 2 eksperto. Boss, pipigilan namin ang brat na iyon. 2 malalakas na aura ang umatras mula sa umaataking pangkat. Ang isa ay isang matanda na may tungkod habang ang isa ay isang pangit na lalaki na may suot na kakaibang balat. Ang cultivation ng 2 ito ay umabot na rin sa half-step Origin Core Realm, ngunit ang kanilang mga aura ay mas malakas kaysa sa lalaking may peklat na mukha noon. Brat, paano mo papatayin ang mga kapatid namin? Pagpapatong-patungin ko ang balat mo. Ang pangit na lalaki ay tumawa ng nakakatakot habang inilabas niya ang isang piraso ng isang eskarlata at itim na talam. Ang piraso ng talam ay may maliit na aura ng Earth Grade at napuno ng presyon ang lugar. Isang piraso ng isang Earth Grade na sandata. Lumiit ang mga mag-aaral ni Zhao Feng. Ang walking stick ng matanda ay may aura sa pagitan ng Peak-tier Spiritual Grade at Low-tier Earth Grade. False Earth Grade na sandata. Bulalas ng Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl. Narinig ni Zhao Feng ang tungkol sa False Earth Grade na mga armas. Ang mga ito ay mga armas na ginawa mula sa mga piraso ng Earth Grade na armas. Kahit na ang kanilang kapangyarihan ay hindi kasing lakas ng isang tunay na sandata sa Earth Grade, sila ay kumpleto. Junior, mamatay ka. Ang matanda na may hawak na tungkod at ang pangit na lalaki ay sabay na umatake, at ang kapangyarihan ng 2 Earth Grade na bagay ay tila kumokontrol sa mundo. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng nang siya ay tinarget ng 2 Earth Grade aura. Ang kombinasyon ng 2 ito ay maaaring labanan ang isang soberano sa maikling panahon. Ang Wind Lightning ni Zhao Feng ay kumikinang na may mas malakas na purple. So, itinaas ni Zhao Feng ang kanyang bilis sa isang ganap na bagong antas. Boom! Isang buhawi ng hangin at kidlat ang nagsimulang bumuo, at naglalaman ito ng aura ng pagkasira. Ang matanda na may tungkod at ang pangit na lalaki ay hindi natakot sa kanya habang sila ay nagtutulungan upang sirain ang buhawi. Gayunpaman, sa parehong oras, isang nakasisilaw na figure ang pumasok at nag-counter-attack. Purple Destruction, Wind Lightning Whip. Isang Azure at purple na latigo na 12-12 yarda ang haba ay namuo sa kamay ni Zhao Feng at bumuhos sa hangin. Bam! Ang latigo na may destruction aura ay nakipagsagupaan sa 2 pirata. Anong klaseng teknik ang nililinang ng brat na ito? Nakakatakot ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Natigilan ang 2 pirata. Mayroon silang isang piraso ng isang Earth Grade na sandata at isang False Earth Grade na armas at wala pa rin silang kapangyarihan. Purple Destruction Wind Lightning.
Ito ba ay pamana ng maalamat na Wind Lightning Emperor? Sa kabilang panig, ang pinuno ng pirata na nakaasol ay ganap na nakatutok kay Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 564. Pandarambong. Maaaring ito ay pamana ng maalamat na Wind Lightning Emperor. Ang pinuno ng pirata na nakaasol ay nakatutok na ngayon sa laban ni Zhao Fang. Nilinang niya ang mga batas ng Water Lightning, kaya naunawaan niya ang ilang mga alamat sa ilang antas. Maraming mga alamat sa karagatang kang tungkol sa mga nagal-inang ng mga batas na nauugnay sa kidlat, at ang Wind Lightning Emperor ay isa sa mga ekspertong iyon. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Wind Lightning Emperor ay naghari sa kanyang bilis. Alam ng pinuno ng pirata ang Wind Lightning Inheritance, at naghinala siya na ang kabataang nasa harapan niya ay nakatanggap ng bahagi ng mana na iyon. Ang bilis ng brat na ito ay lumalampas sa normal na half-step na Origin Core Realms, gumagamit siya ng Purple Destruction na kidlat, at kaya niyang labanan ang Hong San at Zhao Si, at nakaharang pa nga ang dalawang iyon sa Sovereigns dati. Tanging ang pinakamahusay na mga mana ang maaaring magpapahintulot sa ganoong bagay. Ang pinuno ng pirata ay naging mas tiwala sa kanyang hula, at ang kasakiman ay lumitaw sa kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang excitement sa puso niya. Ito ang pamana ng isang emperor. Higit pa rito, ang Wind Lightning Emperor ay hindi basta-bastang Void God Realm Emperor, mayroon siyang walang katulad na bilis. Purple Destruction, Wind Lightning Whip. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Wind Lightning techniques para makakuha ng maliit na kalamangan laban sa kanyang dalawang kalaban. Pigilan mo siya. Lalong nabigla ang matanda na may dalang tungkod at ang pangit. Hindi na nila naisip na patayin si Zhao Fang, sinubukan lang nilang pigilan siya. Ang lakas sa labanan ng dalawang ito na magkasama ay bahagyang mas malakas kaysa kay Lu Tianyi bago niya narating ang Origin Core Realm. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Kung hindi siya gagamit ng anumang killing moves, hindi niya matatapos ang dalawang ito ng napakabilis. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Bagamat naintindihan niya ang ikalimang bahagi ng kidlat na kulay lila, wala siyang gaanong karanasan sa pakikipaglaban sa paggamit nito. Ang dalawang ito ay perpekto para sa kanya upang subukan ang mga bagay-bagay. Hindi niya gustong gamitin ang Ice Imperial Spear, Ghost Corps First Array, o ang Skeletal Division Leader para tapusin sila ng napakabilis. Sa panahon ng laban, ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang pagsubok sa kanyang mga diskarte sa Purple Destruction Lightning. Q. Ang figure ni Zhao Fang ay kumislap sa buong hangin at ang aura ng Purple Destruction Lightning ay naging mas condensed. Mas mabilis siya kaysa sa dalawang pirata kahit hindi gumagamit ng Wings of Wind and Lightning. Sa paglipas ng panahon, ang matanda na may dalang tungkod at ang pangit na lalaki ay lalong na-pressure. Kasabay nito, ang nagtatanggol na bangka ay hindi pa nakakatakas sa panganib, ngunit pagkatapos na may deploy ang Hong San at Zhao Si sa ibang lugar, maaari silang makatiis ng mas matagal. Gayunpaman, ang matanda sa maraming kulay na damit ay nasa panganib. Matanda Huang, kung lalaban ka ng kaunti pa, hindi ka na makakatakas. Malungkot ang ekspresyon ng pinuno ng pirata sa asol. Nagalit sa kanya ang Sovereign Elder na ito na lumalaban, at nag-aalala siyang makakatakas si Zhao Fang. Ang bilis ni Zhao Fang ay mas mabilis kaysa sa kanyang dalawang kalaban, kaya maaari siyang tumakas ng walang kahirap-hirap. Sa kabilang banda, hindi madaling pumatay ng isang soberano sa loob ng maikling panahon, kahit na ito ay isang nasugatan. Ang kalamangan ni Zhao Fang ay naging mas malaki at mas malaki. Sa loob ng kanyang isipan, ang gutay-gutay na mundo ng hangin at kidlat ay lumitaw sa iba't ibang anyo. Naiintindihan ni Zhao Fang ang kulay lila na kidlat, na nauunawaan ang mas maraming maliliit na detalye. Purple Destruction, Wind Lightning Snake Dance. Ang Wind Lightning Whip ni Zhao Fang ay naging mas lumapot, at nagsimula itong kumilos na parang ahas, maliksi at mabilis. Tila isang ahas na gawa sa hangin at kidlat ang ikinakaway ni Zhao Fang. Pai, pa, boom. Ang matanda na may tungkod at ang pangit na lalaki ay napapalo. Ang sovereign level mental energy ni Zhao Fang ay hinuhukay ang potensyal ng Wind Lightning Inheritance. Tapusin na natin ito kaagad. Pinalakas ni Zhao Fang ang kanyang pag-atake habang ginagamit niya ang layunin ng isang sovereign.
Bagamat pinutol na niya ang kanyang ugnayan sa alakdan, nahuli siya ng 3 sekta. Hindi maganda. Bumalik malapit sa bangka, ang ekspresyon ng pinuno ng pirata ay nagbago ng husto. Sa kanyang paningin, sinimulan ng kabataan na itulak pabalik ang 2 pirata. Arg! Ang matanda na may dalang tungkod at ang pangit na lalaki ay napahiyaw habang napapaso ang kanilang mga katawan. Ang pag-atake ni Zhao Fang ay naglalaman ng kapangyarihan ng pagkasira, na lubhang naglilimite sa anumang mga kakayahan sa pagbawi. Sa ilang sandali lang, mas nasugatan ang 2 pirata habang nagsimula silang umatras, ngunit paano maikukumpara ang kanilang bilis kay Zhao Fang? Napaungol ang pangit na lalaki nang ang isang paa niya ay nasalo ng Wind Lightning Whip at nagsimulang lumibot. Basag. Siya ay sumuko sa binti na iyon at sinunog ang kanyang source upang iligtas ang kanyang sarili. Hiu. Muling kumislap ang figure ni Zhao Fang, at dumapo ang kanyang latigo sa likod ng walking stick na elder. Wow! Ang matanda na may tungkod ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay itinulak pabalik ng mahigit 100 yarda. Tulungan mo ako. Nagsimulang tumakbo ang 2 pirata. Kung hindi, mawawalan sila ng buhay. Hindi hinabol ni Zhao Fang ang alinman sa kanila at sa halip ay lumipad siya sa ibang direksyon. Nagulat ang magkabilang panig. Hindi tinulungan ni Zhao Fang ang alinman sa 2 panig matapos masugatan ang 2 pirata. Brat, tumigil ka. Hindi na napigilan ng pinuno ng pirata at umungol. Sa puntong ito, kailangan niyang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Kung iiwan niya ang Sovereign Elder, papatayin ang mga pirata. Higit pa rito, kung hahabulin niya si Zhao Fang, maaaring kailanganin niyang harapin ang mga pag-atake ni Zhao Fang at ng Sovereign Elder ng sabay. Sa lakas ni Zhao Fang, kung makikipagtulungan siya sa Sovereign Elder, hindi magiging maganda ang sitwasyon para sa pinuno ng pirata. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga nakatagong diskarte mayroon si Zhao Fang? Pagkatapos ng lahat, namana niya ang mga pamamaraan ng Wind Lightning Emperor. Gayunpaman, kung hahayaan niyang umalis si Zhao Fang, maaaring mawalan siya ng pagkakataong makuha ang Wind Lightning Inheritance. Little brother, itong mga pirata ay kaaway nating 2. Kung magsasama-sama tayo at talunin sila, lubos akong magpapasalamat. Sigaw din ng Sovereign Elder. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng pirata. Sa sandaling sumali si Zhao Fang sa kabilang panig, ang sitwasyon ay magiging mas malala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakinig si Zhao Fang sa alinman sa kanila. Sa lohikal na pagsasalita, kung si Zhao Fang ay inatake ng mga pirata, dapat niyang piliin na tulungan ang Sovereign Elder. Kung matutulungan mo kami, sasang-ayon ako sa anumang kahilingan mo, at babayaran ka ng pamilya Lulan. Isang magaan na boses ang nagmula sa bangka. Ang may-ari ng boses na ito ay si Lulan Jishui. Sa sandaling ito, ang hitsura ni Lulan Jishui ay naging isa sa matinding kagandahan. Lady Lulan. Parehong kaibigan at kalaban ay nataranta. Sa loob ng ambon, ang pagkakaroon ng isang dilag na tulad niya na kasama mo ay magiging lubhang nakakapukaw ng puso. Ang kanyang sinabi na sasang-ayon ako sa alinman sa iyong mga kahilingan ay napakakakit-akit din. Sa kasamaang palad, hindi siya nakikipag-usap sa sino man sa kanila. Gayunpaman, nanatiling walang emosyon ang kabataan at umalis. Nagulat ang magkabilang panig. Walang reaksyon ang batang ito kay Lulan Jishui. May mali. Napagtanto ng mga pirata na may mali. Si Zhao Fang ay hindi patungo sa direksyon ng 8 Desolate Mountain. Papunta siya sa kabilang direksyon. Hiu. Si Zhao Fang ay naging isang streak ng Wind Lightning na sumara sa kulay abong bangka, ang pirata na barko ng Blue Lightning Pirates. Arg! Tanging ang mga pirata sa early stage at late stage na True Lord rank ang naiwan sa bangka. Bam! Lumapag si Zhao Fang sa deck. Master, ang barkong ito ay napakataas ng kalidad at ang depensa nito ay napakalakas. Kung tama ako, ang barkong ito ay maaaring sumisid sa karagatan at kahit na baguhin ang hitsura nito. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, sobrang nasiyahan ang Skeletal Division Leader. Inalagaan ni Zhao Fang ang natitirang mga pirata nang walang anumang pagsisikap. Hihihi,
Basta may sapat na primal crystal stones at sapat na katulong, madali silang makakabiyahe sa walang limitasyong karagatan. Ang mga nasa barko ay maaaring gumugol ng mas maraming oras sa paglilinang. Paliwanag ng Skeletal Division Leader. Dahil kailangan nila ng mag-asawang mandaragat, iniwan ni Zhao Feng ang ilan sa mga pirata na buhay. Sa totoo lang, ito lang ang ideya ng Skeletal Division Leader, at naantig si Zhao Feng dito. Kung tutuusin, hindi madaling lumipad ng napakatagal. Kailangan niyang hanapin ang Sky Saint Chin Palace na nasa ibang teritoryo. Kailangan niya talaga ng barko. Walang hiya na magnanakaw. Halos sumabog sa galit ang pinunong pirata. Ang pag-aalala niya noon ay lubos na walang silbi. Hindi lamang hindi nakipagsanib puwersa si Zhao Feng sa Elder, ninakaw niya ang kanilang barko. Nagsimulang magmura ang Blue Lightning Pirates. Bilang mga pirata, hindi nila inaasahan na sila pala ang mananakawan.